Ang bagong anime na The Beginning After the End is a fantasy action manhwa that follows the story of Arthur Lewin, isang hari sa past life niya na muling isinilang sa isang mundo na paon ng magic, monsters, at isang kakaibang energy system na tinatawag na mana. Sa bagong buhay na to, nabigyan siya ng second chance, hindi lang para maging mas malakas, kundi para mabuhay ng may bagong purpose. Dahil dala pa rin niya ang memories at experiences niya bilang isang king sa dating mundo, sobrang bilis ng progress niya. Bata pa lang, natutunan na niyang gamitin ang mana in ways na never pa nakita ng iba. And dahil dun, naging isa siyang kakaibang warrior, someone powerful, feared, and respected. Pero hindi lang puro lakas ang naging journey niya. Habang lumalaki, natutunan din ni Arthur kung paano maging isang better person. Along the way, nakilala niya ang iba't ibang tao, mga kaibigan, mentors, pati mga kaaway, na nagturo sa kanya ng lessons about trust, sacrifice, and what it really means to be strong. Sa sandaling iyon, ang sakit na naramdaman ni Arthur mula sa kanyang tiyan ay napalitan ng matinding galit. Mga bagay na hindi niya maintindihan kung bakit sa kanya nangyari. Nang mapansin iyon, agad na tumayo si Tony Caitlin na may pag-aalala, at nagbigay ng senadoryas kay Ellie tungkol sa kanyang kapatid. Gayun din, nagulat ang mga Lance kay Arthur, maliban kay Kimika na palihim na natuwa sa nangyayari. Napansin ng mga hari at reyna ang kakaibang kinikilos ni Arthur. Samantala, sinubukan ni Bon na gawing magaan ang sitwasyon sa pamamagitan ng biro, na tila babahagi lang iyon ng kanyang pag-unlad. Marahil daw iyon ang pinagdadaanan ni Arthur ngayon. Ngunit nabigla si Hester Itila at umatras nang maunawaan ang panlilinlang. Aniya, kahit ang pinakamalakas na tao ay kayang patumbahin ng alak ng mga duwende. Napabuntong hininga si Severian habang si Manshalduan naman ay napatawa sa nangyayari. Dito tumayo si Arthur at ininom ang alak, waring minamaliit ang tindi ng tama nito. Humingi siya ng paumanhin sa lahat at sinabi na iyon ang kailangan para sa gabing iyon. Sa kabila ng kanyang kahinaan, pinilit niyang magpakatatag at sinabi sa lahat na mag-enjoy, ngunit makikita sa mukha ng mga naroon ang pag-aalala para sa kanya. Habang papunta si Arthur sa kanyang silid, hirap siyang maglakad at kumakapit sa dingding dahil sa tindi ng sakit. Iniisip niyang baka kakaiba ang nangyayari sa kanyang mana core, o marahil iyon ang dahilan kung bakit pabigla niyang binuksan at isinara ang pinto. Naupo siya sa tabi ng pinto at inilabas ang sumanyutop. Dahil dito, naidagdag ang kanyang mana sa sumanyutop na tila ba umaagos palabas ang kanyang panloob na enerhiya. Bumaba ang malamig na pawis sa kanyang mukha habang tiniis ang matinding sakit na parang higit pa sa kamatayan. Nawalan ng malay si Arthur habang patuloy na dumadaloy ang pabago bagong mana papunta sa sumanyutop. Sa sandaling iyon, muling gumising ang isang lumang alaala mula sa nakaraang buhay ni Arthur bilang si Sigray. Matapos ang pagsusulit, makikita si Sigray na naglalakad, balisa at maraming iniisip. Iniisip niya ang edad ni Ayong, ang kanyang kahinaan na pumipigil sa kanya, at ang pangakong hindi na mauulit ang nangyari ngayong taon sa susunod. Naputol ang kanyang pag-iisip nang tawagin siya ni Celia at masayang sumagot si Nico habang kumaway. Pagtingin niya pataas, nakilala niya ang mga hurado. Napaisip siya kung mananatili siya sa long division, ngunit para sa kanya, mas mahalaga na mayroon siyang mentor na handang gumabay sa kanya. Habang patuloy na nagtatalo ang mga hurado tungkol sa resulta ng pagsusulit, napansin niyang iniwan ba bigla ni Judge Vera ang hukom dahil sa iba. Hinangaan niya ang husay ni Vera sa paggamit ng kipulutilization, at batay sa kanyang kaalaman, alam niyang may autoridad at koneksyon si Tia Vera sa pagpapatakbo ng institusyon. Habang naglalakad si Gray, hindi niya namalayang may sumusunod sa kanya. Patuloy pa rin siyang nag-iisip, na hindi naman masama na may makilala siyang kakampi. Alam niyang kakailanganin niya ang lahat ng tulong para makausad. Bigla niyang naalala ang pangalang Lady Vera at iniisip kung saan niya narinig ang pangalang ito noon, pero hindi siya sigurado. Hindi niya napansin na may lumapit na sa kanya mula sa likod. Nang maramdaman niya ang presensya nito, agad siyang lumingon ngunit huli na ng takpan ng estranghero ang kanyang ilong ng basang panyo na may pampatulog. Nawalan ng malay si Gray nang hindi man lang nakalaban. Samantala, makikita pa rin si Arthur na nakahiga, walang malay. Kaya kaya niyang manipulahin ang kanyang mana core. Bigla siyang gumalaw na tila may hinahawakan pa rin. Makalipas ang ilang sandali,
Bigla siyang nagising, at bakas sa kanyang mga mata ang pagkabigla sa nangyari, maayos na muling dumadaloy ang mana core sa kanyang katawan. Nang tuluyan siyang magkamalay, sinuri niya ang sarili niya, inaninag ang lahat, ginamit ang dalawang kamay at pinakawalan ang mana core mula sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng gun sa dibdib, sa wakas, natupad na ang matagal na niyang pangarap, maging isang white core mage. Kasabay nito, pinaikot niya ang mana sa kanyang mga kamay at dama ang tuloy-tuloy nitong daloy. Pinakawalan niya ang Quadra Elemental at pinaikot ito sa hangin habang pinagmamasdan, naalala niya si Alanis at naisip na kailangan niyang i-update ang impormasyon nito tungkol dito. Napagtanto niya na hindi katulad ng karaniwang mahihinang mahika na limitado lang ang gamit at madaling ulitin sa pamamagitan ng mga time-traveling na galaw, ang organic magic ay hindi nangangailangan ng ganoong paraan. Ngunit mas mahirap itong kontrolin at ipamahagi ng mabilis dahil sa mga pakinabang mula sa kanyang lumang buhay. Ngunit ngayon, upang magmukhang natural, halos wala ng aberya. Ang pag-abot sa yugto ng white core ay isang malaking hakbang. Kaya tinanong niya ang sarili kung kaya pa ba niyang paunlarin ito sa kanyang isipan. Habang pinakakawalan niya ang kanyang kidlat na mahika, naisip niya kung bakit napakahusay ni Lance sa pagkontrol ng mana. Nagtaka siya kung ano pa ang kaya niyang gawin kung gagamitin niya ang kanyang Realm Heart. Ngunit bago niya ito mapagtuunan ng pansin, bigla siyang napatigil nang marinig ang kanyang pangalan. Agad siyang kinabahan at naisip si Sylvie. Doon niya napagtanto na narinig niya ang tinig ni Sylvie. May kakaibang nangyayari sa kanya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na kumilos patungo kay Sylvie. Nagulat ang mga taga-Sylvie nang makita siyang nagmamadali, hindi nila alam ang mangyayari. Nang makarating siya sa pintuan kung nasaan si Sylvie, tinawag niya ito sa kanyang isipan. Walang sumagot kaya agad niyang binuksan ang pinto. Pagpasok ni Arthur, bakas sa kanyang mga mata ang matinding pag-aalala. Sa loob ng silid, nakita niya ang isang figurang nakaupo at marahang tinutugtog ang piano. Mayroon itong matulis na tainga, mahabang buhok at sungay. Tinawag niya itong Sylvie. Nang makita niya ito ng malapitan, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Tinitigan niya ng mabuti ang katawan ng figure at muling tinanong kung si Sylvie ba iyon. Tumanggo si Arthur at napag-alitan pa siya. Nakatitig si Arthur sa kanya. Hindi makapaniwala si Sylvie, tila ba isang bagay na matagal nang iningatan ng kaibigan. Katahimikan ng bumalot habang nakatitig sila sa isa't isa. Matapos ang ilang sandali, tinanong ni Sylvie kung gaano pa siya katagal tititigan ni Arthur. Nagulat si Arthur at naputol ang pagkakatitig. Nagbulong siya ng paumanhin at sinabing ipapaliwanag niya ang lahat ng kanyang nakita. Habang tinutulungan niyang tumayo si Sylvie, nahirapan itong igalaw ang kanyang bagong katawan. Tinanong ni Arthur kung ano ba talaga ang nangyari. Ipinaliwanag ni Sylvie na iniisip niyang ang pagsipsip niya sa prutas ang naging dahilan. Ito ang nagpasabog sa selyo na nilagay ng kanyang ina, isang selyong nagtataglay ng nakatagong proteksyon para magkaroon ng tagapagmana sa mundo. Sa pagputok ng selyo, nakamit ng kanyang katauhan ang kung anong taglay ng Azuras. Ngunit ayon kay Sylvie, hindi pa buo iyon. Nanlaki ang mga mata ni Arthur sa gulat nang makita niyang nanginginig ang katawan ni Sylvie at may kakaibang enerhiya na lumalabas mula rito. Tinangka niyang magsalita at habang nakangiti, tinanong siya ni Sylvie kung naririnig niya siya. Hindi agad nakasagot si Arthur sa gulat, kaya si Sylvie na mismo ang nagsabing iisipin na lang niyang naririnig siya nito. Nang makabawi si Arthur, agad siyang may itatanong sana ngunit biglang may pumalakpak, isang figure ang lumitaw at nagpasalamat na. Magkasama silang dalawa sa iisang silid sa oras na iyon nang mawala ang koneksyon. Bilang pagpapakita ng paggalang, muling nagtanong si Arthur kung siya ba talaga iyon. Biglang lumitaw ang makapangyarihang enerhiya bilang babala. Ngunit tuluyan nang nagpakilala ang figure, ang pinuno ng mga Alacrians, galit na galit. At sa sandaling iyon, alam ni Arthur na kasabay ng mga pagbabagong nangyayari sa kanya, malaki ang pagbabagong magaganap sa takbo ng kanilang kwento. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!